Sa harap ng lahat, itinaas ng babaeng ito ang kanyang damit, para lang patunayan na hindi siya ang babaeng nasa kumakalat na larawan. Mayroon siyang matalik na kaibigang lalaki, na nakasama niya sa iisang bahay sa loob ng maraming taon. Para protektahan ang kaibigan, ibinalik niya ang engagement ring, at tuluyang nakipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Unang nagkakilala sina Hyungso at Jaehee, noong sila ay 20 taong gulang. Si Jaehee ay hindi tulad ng ibang karaniwang estudyante. Siya ay masiyahin at liberated. Sa isang bar, nakita ni Jaehee si Hyungso na may kahalikan. Tawang-tawa niya itong nilapitan, ngunit nagulat siya, nang makitang ang professor pala nila, ang taong kasama nito. Hindi niya sinasadyang malaman, na lalaki ang gusto ni Hyungso. Inililihim nito ang pagkatao, dahil sa kahihiyan at takot na mahusgahan. Kinabukasan, nagchichismisan ang kanilang mga kaklase. May nakakita sa professor nila na may kasamang lalaki sa isang hotel. Ayon sa nakakita, kamukha iyon ni Hyungso. Dahil siya ay pinagtitinginan, labis na nabalisa si Hyungso. Maya-maya, lumapit si Jaehee, at ibinigay sa kanya ang isang lighter. Inasar siya nito, at sinabing nakakatawa ang mukha niya habang natutulog kagabi, sabay binulungan siya nito, na makitawa siya. Napaniwala ang mga kaklase nila, at inisip na marahil ay nagkamali sila ng akala. Habang nakatitig sa lighter, bumangon ang interes ni Hyungso, sa kakaibang babaeng ito, na tumulong sa kanya. Sikat si Jaehee. Halos gabi-gabi siya sa mga club, at papalit-palit ng kasintahan, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Isang araw, kumalat sa school forum ang larawan ng dibdib ng isang babae. Sinabi ng mga kalalakihan na si Jaehee iyon. Tanging si Hyungso lamang ang nagtanggol kay Jaehee, at pinagsabihan ang mga ito. Kinabukasan, laking gulat ng lahat, nang walang sabi-sabing itinaas ni Jaehee ang kanyang damit, sa harap ng klase, para patunayang hindi siya ang babae sa larawan. Sa ganoong paraan niya na ipagtanggol ang sarili. Dahil parehong kakaiba, napalapit silang dalawa sa isa't isa. Naging matalik silang magkaibigan. Isang gabi, pinayuhan siya ni Jaehee na magpakatotoo sa sarili, dahil wala namang masama sa kanyang pagkatao. Dahil lumaki si Jaehee sa France, tinanong niya kung ang mga Pranses ay may pakialam sa homoseksualidad. Sumagot si Jaehee na kahit saang lugar ay may makikitid ang utak, ngunit mas kaunti nga lang sa France. Ibang-iba si Hyungso sa dalaga. Si Jaehee ay walang pakialam sa opinyon ng iba. Buong tapang itong umiibig, bumibili ng magagandang damit para sa sarili, at nagbibihis ng malaya. Mas takot itong hindi magawa ang lahat ng gusto nito, kaysa pagtuunan ng pansin ang opinyon ng ibang tao. Samantalang takot naman si Hyungso, na malantad ang kanyang sekswalidad, kaya pilit niya itong itinatago. Sa isang pagtitipon, nakilala ni Hyungso si Suho. Na love at first sight ang dalawa, at kinilala agad ang isa't isa. Sanay magpakita at magpahayag ng nararamdaman si Suho. Ganoon din naman si Hyungso, ngunit marami itong reserbasyon. Gusto ni Suho ng pangmatagalang relasyon, at hindi yun kayang ibigay ni Hyungso. Wala itong lakas ng loob, na ilantad ang kanilang relasyon at pagkatao. Tanging kay Jaehee lang niya kayang magpakatotoo. Samantala, inakala ni Jaehee na isang perpektong estudyante ang bagong kasintahan niya. Pero laking dismaya niya, nang malamang isa pala itong spoiled mama's boy. Agad niyang hiniwalayan ito. Nang gabing iyon, habang hinahanap ang nawawalang panloob niya, nakita niya na may lalaking naninilip sa kanya. Sa kabutihang palad, kasama niya si Hyungso ng mga oras na iyon, at natulungan siya nitong ipahuli ang lalaki sa pulisya. Upang masigurong ligtas si Jaehee, nagpasya si Hyungso na tumira kasama niya. Matapos pumirma ng isang co-living agreement, nagsimula silang manirahan sa iisang bubong. Masaya silang nanunood ng mga pelikula, nag-aaral ng sabay, at nagsasalo sa mga gamit nila. Wala silang limitasyon sa pagitan nila. Hindi nila namalayan, inabot na pala ang pagsasama nila ng isang taon. Sa paglipas ng panahon, nagsimula silang magkaroon ng mga pagtatalo. Madalas na dahilan ay ang kanilang mga kasintahan. Isang araw, napansin ni Jaehee na ang kanyang bagong kasintahan, ay panay ang pag-like sa post ng ibang babae online. Kinala niya ay nagtataksil ito. Ipinaliwanag ng kasintahan, na kapatid nito ang babae, at sinabi pang huwag siyang mag-alala, dahil mas maganda siya. Nabola at napapaniwala naman si Jaehee sa matatamis nitong salita. Isang gabi, nakita niya ang kapatid ng kasintahan sa isang school event. Doon niya napagtanto, na totoong nobya pala nito ang babae. Nang komprontahin niya ito pa ang nagalit, at ininsulto pa siya nito. Ayon dito, walang lalaki ang magseseryoso sa kanya, dahil pakawala siyang babae. Masamang-masama ang loob ni Jaehee. Tinawagan niya si Hyungso, at hiniling na magkita sila sa isang bar para aliwin siya.
Pero may sarili ding problema si Hyungso. Nang nagdaang gabi, inanyayahan siya ni Suho na sumali sa isang guitar club. Pumayag siya, ngunit pagdating niya doon, nalaman niyang isa pala yung LGBTQ rights group. Nag-atubili siyang lumapit, dahil natatakot siyang mabunyag ang kanyang sekreto. Aalis na sana siya, pero biglang may nanggulo sa booth ng grupo. Tumulong siya, ngunit nabugbog siya ng mga nanggulo. Dahil sa kanyang mga pinsala, hindi siya nakapunta sa bar. Walang kamalay-malay na naghintay si Jaehee sa kanya buong gabi. Hindi niya napansin na pinainom siya ng kakaibang inumin ng isang estranghero, at nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali habang lasing. Pagkagising, agad siyang umuwi. Naabutan niya ang basura sa may pinto, na hindi pa naitatapon ni Hyungso. Sumabog ang galit niya at sinigawan si Hyungso, dahil sa hindi nito pagsunod sa kasunduan nila, tungkol sa pagtatapon ng basura. Pero ang totoong galit niya, ay nagugat sa hindi nito pagpunta sa kanya kagabi. Nagalit din si Hyungso, at sinita ang hindi niya paglilinis ng mga kalat niya, lalo na ang mga nalaglag na buhok niya. Galit na binalibag ni Hyungso ang pinto, at umalis. Ngunit nang marinig nito ang pag-iyak ni Jaehee, mabilis itong bumalik, at nag-aalalang tinanong siya kung ano ang nangyari. Napansin ni Jaehee ang mga galos sa mukha nito, at labis din siyang nag-alala dito. Pagkatapos noon ay magkasalo silang kumain. Natapos ang kanilang away, at nagsimula silang magbahagi ng mas malalalim na sekreto. Sinabi ni Hyungso, na alam na ng kanyang ina na lalaki ang gusto niya, pero hindi siya nito kinumpronta, o pinagalitan man lang. Sa halip, nagsimula itong maging palasimba, at palihim siya nitong pinag-pray over sa kanyang silid tuwing gabi, upang itaboy ang dyablo. Ayon kay Hyungso, hindi niya gustong mamatay, kundi ayaw lang niyang mabuhay. Ibinahagi naman ni Jaehee, na noong nasa middle school siya, pinaguhit sila ng kahon ng gatas para sa kanilang klase sa sining. Tanging siya lang ang gumuhit ng yupi-yuping kahon. Pinagtawanan siya ng mga kaklase niya. Doon nagsimula ang pambubuli sa kanya, hanggang sa huminto siya sa pag-aaral. Natutunan niya, na palaging tina-target ng mga tao, ang mga naiiba sa karamihan. Sa pagbabahagi nila ng kanilang mga sekreto, lalong lumalim ang kanilang samahan. Kinaumagahan, nagulat si Hyungso, nang makita ang magkaparehong tattoo nila ni Jaehee. Noon niya naalala na naglasing sila kagabi, at nagpunta sa isang tattoo shop. Excited na nagpatato sila ng pangalan ng isa't isa, habang nanunumpa, na magiging matalik na magkaibigan habang buhay. Hindi nagtagal, nalaman ni Jaehee na buntis siya. Sinamahan siya ni Hyungso sa ospital. Pinagalitan siya ng doktor dahil gusto niya itong ipalaglag. Sinabihan siya nito, na ang pagbubuntis niya ay dahil sa hindi niya paggalang sa sarili. Mabilis na tumakbo si Jaehee palabas, at umiyak sa isang eskinita. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kadali para sa iba, na manghusga at manakit ng kapwa. Tahimik siyang niyakap ni Hyungso. Simula noon, nagbago na si Jaehee. Nilinis niya ang magulo niyang mesa. Nagsimulang mag-aral ng mabuti, at naghanap ng trabaho. Tila sinusubukan niyang sundin at paluguran, ang opinyon ng iba. Kinalaunan, pumasok na sa military training si Hyungso. Napagtanto ni Jaehee na nakakainip ang pag-aaral, dahil wala si Hyungso. Kaya nagpasya siyang pumunta sa Australia para mag-aral ng Ingles. Sa loob ng maraming taon, nagpatuloy ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng pagsusulatan. Lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hindi nagtagal ay nagtapos si Jaehee at bumalik sa Korea. Natanggap siya sa trabaho sa marketing department ng isang kumpanya. Nang matapos ni Hyungso ang kanyang military service, bumalik siya sa kanilang maliit na apartment. Malaki na ang ipinagbago ni Jaehee. Hindi na siya mahilig mag-party. Busy na siya ngayon sa trabaho. Sa halip na pag-ibig ang pag-usapan, madalas siyang magreklamo tungkol sa kanyang boss. Nagsimula na ring muling mag-aral si Hyungso, habang naghahanap ng trabaho. Sa panahong ito, nagsimulang makipag-date si Jaehee sa isang abogado. Samantalang naging komplikado naman ang relasyon ni Hyungso at Suho. Gusto na ni Suho na ilantad ang pagkatao niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagalit si Hyungso, at nakipaghiwalay sa kanya. Sinabihan niya si Suho na wala itong pakialam sa nararamdaman niya. Habang patuloy na itinatago ni Hyungso ang kanyang sarili, unti-unti na ring naiwawala ni Jaehee, ang kanyang tunay na pagkatao. Kapag namimili siya, marami siyang nagugustuhang magagandang damit, ngunit hindi niya ito magawang bilhin. Bukod sa hindi ito angkop sa trabaho niya, hindi rin pabor ang kanyang kasintahan. Pinayuhan niya si Hyungso, na sundin pa rin nito ang mga pangarap nito. Gusto ni Hyungso na maging isang manunulat, ngunit isinuko niya ito dahil sa pinansyal na aspeto. Nag-aral siya ng kurso na hindi niya gusto, para lang agad na kumita. Kung saan saang kumpanya siya nag-apply ng trabaho. Isang araw, habang nakasakay sa tren pauwi, nakita ni Jaehee ang isang babae, na nakasuot ng damit na katulad ng sa kanya.
Nakatulog na ang babae, at halatang pagod sa trabaho. Pagtingin niya sa refleksyon niya sa bintana, napagtanto niyang wala na din ang sigla at kinang sa kanyang mga mata. Kinagabihan, nasira ang heater. Nagtabi sila ni Hyungso sa isang kama, para hindi sila lamigin. Kinaumagahan, masayang pumasan si Jaehee sa likod ni Hyungso, gaya ng dati nilang kinasanayan. Ngunit biglang dumating ang kanyang kasintahan at nakita sila. Galit na sinuntok nito si Hyungso. Upang protektahan siya, sinabi ni Jaehee na si Hyungso ay bakla. Galit na inutusan siya ng kasintahan, na palayasin si Hyungso. Mapait na ngumiti si Jaehee. Tinanggal niya ang suot na engagement ring, at tuluyang nakipaghiwalay sa kasintahan. Samantala, nagalit sa kanya si Hyungso at nagpas siyang umalis. Labis itong nagdamdam, dahil napakadali lang para kay Jaehee, na ibunyag ang kanyang sekreto sa ibang tao. Hindi rin ito maintindihan, kung gaano ito kahirap para sa kanya. Nakipagtalo si Jaehee, at sinabihan siyang itigil na niya ang pagtatago, dahil walang kabuluhan ang ganoong buhay. Galit na umalis si Hyungso dala ang kanyang mga gamit. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila matutuldukan na. Pagkaalis ni Hyungso, malungkot at tulalang kumain si Jaehee, habang nanunood ng TV mag-isa. Sa kabilang banda, wala rin sa sariling nakatitig si Hyungso, sa lighter na ibinigay sa kanya ni Jaehee. Isang gabi, habang pinag-pray over siya ng ina, inamin ni Hyungso dito, ang isang lihim na matagal na nitong alam. Kinabukasan, nakita ni Hyungso ang movie ticket na iniwan ng kanyang ina. Ito ang pinakasikat na pelikula ng taon, na may tema ng LGBTQ. Pagkatapos noon, nagsimula niyang matanggap ang kanyang sarili. Pinuntahan niya ang LGBTQ rights group, na dati niyang kinatatakutan, at muli niyang nakita doon ang dating kasintahan. Sa kasamaang palad, mayroon na itong bagong kasintahan. Nalulungkot na ibinigay ni Hyungso kay Suho, ang isang pares ng sapatos. Ang sapatos na iyon, ang dahilan ng kanilang pagtatagpo, at iyon din ang magiging daan ng kanilang huling paalam. Samantala, isang katrabaho ni Jaehee, ang nagpahayag ng pang-aalipusta sa mga bakla. Galit niya itong sinita sa kaumalis. Kinagabihan, natuwa si Jaehee, nang makitang bukas ang mga ilaw sa bahay. Inakala niyang nagbalik na si Hyungso, ngunit ang dati pala niyang kasintahan ang nandoon. Inakusahan siya nitong pinagtaksilan niya ito. Marahas siya nitong sinuntok at pinagsisipa. Mabilis niyang kinuha ang phone niya, at tumakbo palabas. Agad niyang tinawagan si Hyungso. Kahit wala siyang sinasabi, naintindihan agad ni Hyungso ang nangyari. Sinabihan niya si Jaehee na maging matatag, at pumunta agad sa pulis. Walang tigil na tumakbo si Hyungso, hanggang sa marating niya ang bar na pag-aari ng ex ni Jaehee. Binugbog niya ito ng husto. Sa harap ng mga pulis, ipinagpilitan nitong pinagtaksilan ito ng dalawa. Gusto nitong patunayan ni Hyungso na siya ay bakla. Sa pagkakataong ito, para protektahan si Jaehee, buong tapang niyang isiniwalat ang kanyang pagkatao, na isa siyang bakla, at ang pinakamatalik na kaibigan ni Jaehee. Nang matapos ang gulo, ay sinabi ni Hyungso kay Jaehee, ang tungkol sa bagong kasintahan ni Suho. Nagsisi siya na hindi siya naging matapang, na ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Tahimik na niyakap siya ni Jaehee, at dinamayan. Pagkatapos ng lahat, natagpuang muli ni Jaehee ang kanyang tapang at tiwala sa sarili. Nang nabuli ng isang senior sa trabaho, ang kasamahan niyang bagong empleyado, hindi siya nanahimik. Matapang din siyang nanigarilyo, kahit na ipinagbabawal iyon sa mga babaeng empleyado, habang tinutuligsa niya, ang hindi patas na pagtrato sa mga empleyado. Isang lalaki ang nakapansin sa kanya. Naakit ito sa pagiging astig at palaban niya. Hindi nagtagal, nagkalapit sila at nahulog sa isa't isa. Sa nakikitang saya ni Jaehee, naramdamang muli ni Hyungso, na nagbalik na ang babaeng una niyang nakilala. Muling naging maaliwalas at maningning, ang mga mata ng kaibigan niya. Kinalaunan, ikinasal na si Jaehee. Nagbigay si Hyungso ng madamdaming mensahe para sa kaibigan, at buong husay na kumanta at sumayaw kasama nito. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga panahong pinagsamahan nila. Tinuruan siya nito kung paano pahalagahan ang sarili. Pagkatapos ng kasal, mag-isang umuwi si Hyungso sa kanilang apartment, at nagsimulang magsulat ng kanyang unang nobela. Habang nasa honeymoon, tinawagan siya ni Jaehee, para sabihing may ipakikilala ito sa kanya na gwapong pulis. Nang marinig ang masigla at masayang boses ng kaibigan, hindi niya napigilan ang mapangiti. Labis ang saya niya, para sa pinakamatalik na kaibigan.